Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa ating channel, ayan mga boss, pakipindot naman na yung subscribe button dyan sa baba. At ngayon mga boss, bigyan natin na reaction at opinion ngayon itong balita ng Bilyonaryo Channel. At bigyan natin ng reaction pagkatapos natin na panoorin. At napakaganda po ng pinag-uusapan dito. Ayan, mga grupo ng negosyante, ayan, hindi na rin napigilan ang kanilang mga hinaing at naglabas ng kanilang mga saloobin. Ayan mga boss, pakinggan po natin. Panawagan nila kay PBBM, pananagutan at konkretong aksyon. Yan ang agenda report ni BNC Business News Anchor, Mikey Oreta. 17 trilyon piso na ang utang ng bansa at patuloy pa itong tumataas. At sa isang pambihirang pagkakataon, iisa ang tanong ng mga negosyante at mga ordinaryong Pilipino. Saan nga ba talaga napupunta ang pera? Nagtipon ang pinakamalaking business group sa bansa bilang isang matibay na pahayag ng pagkakaisa. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, Makati Business Club at iba pang grupo ng mga negosyante at mga civic group. Nagkaisa upang manawagan ng pananagutan at konkretong aksyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hiniling nila tapusin na ang tinatawag nilang historic at napakalaking corruption scandal na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control at infrastructure sa buong bansa. Babala ng mga grupo, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa mga ghost projects, mababang kalidad ng mga output at sobrang taas na siningil sa mga proyekto. Ang pondo na dapat ay para sa kaunlaran na ubos sa katiwalian. Very simple. I think government, whether it's the ICI or the Department of Justice or something, they should prosecute because to everybody's perception, there seems to be a lot of evidence there going up against certain people. Certain people have admitted wrongdoings already. Let's start with that, and then we go up the food chain. We're going to continue to hold discussions and be a platform to bring about dialogue and data so that we can continue to make recommendations on how the budget will be allocated and how it will be dispersed. We've got to force the government to see this through, these investigations. A head's got to roll. Nananawagan ang mga business group sa Malacanang na bigyan ng buong kapangyarihan mag-imbestiga ang Independent Commission on Infrastructure or ICI. Kasama sa mga lumagda ang mga pinakamalaking exporters, manufacturers, bankers, women's business councils at technology associations. Kumakatawan sa libo-libong kumpanya, milyon-milyong manggagawa at bilyong-bilyong pisong buwis na ibinabayad sa gobyerno. Marami sa kanila ang nagsasabing ito ay isang moral at economic emergency. Mula boardroom hanggang business conferences, iisa lang ang sinasabi ng mga Pilipino. The projects may be ghost projects, but the debt is real. Sa ngayon, mahigit 17 trillion pesos na ang utang ng bansa, katumbas ng halos 144,000 pesos kada Pilipino. Para sa agenda, Mikey Oreta, Bilyonaryo News Channel. Problema kasi mga boss ay yung ating gobyerno ngayon, parang wala silang naririnig sa taong bayan. Parang pagka nagkaroon ng mga ganyang akusasyon, parang hindi nila pinapansin, wala silang naririnig. Ayun kasi, kaya ito mga boss, nagsama-sama na itong mga malalaking negosyante ayan dito sa Pilipinas at na naglabas ng kanilang mga hinaing na tigilan na, tama na ang korupsyon sa Pilipinas. Kasi talagang mga boss, hindi talaga uusad yung bansa natin pag ganito na palagi yung pamamalakad ng gobyerno. So, sa ibang bansa, pag ganito yung nangyayari, talagang kusang nagre-resign yung mga kinauukulan, mga boss. Pero dito sa ating bansa iba, mga boss.
Iba sila talaga mga boss. Talaga gusto nila nga manatili sa kapangyarihan at gusto nila ubusin yung kaba ng bayan. Ano na kaya ang mangyayari sa mga ordinaryong tao mga boss kung ganito yung ating pamahalaan, ayan, na hindi walang pakialam ayan sa pangyayari sa paligid. Grabe mga boss, biruin mo. Ang Pilipinas ay naiiwan na ayan dito sa Asia actually kasi nalalagpasan ng mga karatiga bansa natin kagaya ng Indonesia, ayan, Malaysia, Vietnam, kung ano pang mga malalapit dito sa Pilipinas. Nauungusan na po yung Pilipinas ayan mga boss pagdating sa ekonomiya kasi talagang ang number one po talaga na nagpapasakit dito sa ating bansa ay ang korupsyon kasi talagang yung mga politiko natin na nakaupo parang wala silang takot ayan na mangurap sa kaba ng bayan kasi hindi natin alam mga boss kung bakit ganun yung kanilang siguro inisip nila baka malakas sila sa administrasyon or kasi walang takot kasi isa din sa problema dito sa atin yung implementasyon ng batas at saka yung pagbibigay sana ng parusa ayan para sa mga kinauukula na nagkaroon ng mga pandarambong sa bayan. Dapat yung mga ganun mga boss meron talagang implementasyon at magandang parusa ayan para sa mga mapapatunayan na nagnakaw sa kaban ng bayan. So grabe na mga boss, malala na talaga. Biruin mo, classroom sa isang taon 22 lang ang nagawa nila. Gaano kaya ito ka totoo mga boss? Sa isang taon sa buong Pilipinas 22 lang na classroom yung nagawa mo. Pero yung target nila mga boss is nasa 1,700 plus yung target nila. Kaya lang yung nagawa ng administrasyon ay 22 classroom lang. Grabe, sobrang nakakaya yun mga boss. Sobrang insulto ayan sa Pilipino na mga gagaya natin, mga ordinaryong Pilipino. O talagang nagpakasasa sila ayan sa pagkamal ayan ng pera ng taong bayan. Ayan ay siguro masasabi natin mga boss dahil siguro sa wala silang takot dahil sa wala namang kasing maayos na batas at nagpaparusa para dun sa mga nagkakasala ng ganito. Pero mo yan, ultimo ang ating kapulisan at mga kasundaluhan. Ang mission nila ay to protect the people and constitution. Pero nangyari mga boss, parang lumalabas na pinoprotektahan nila yung mga magnanakaw sa gobyerno. Grabe. Ano pa yung saan pa pupunta ang mga tao pag ganito yung sistema mga boss? Ang justice system din napakabagal. Kung magkaroon mo ng resulta para doon sa isang mga kasong naka-file dyan, ilang taon ang dadaan. Napaka mga boss ay yung mahirap umusad yung bansa natin pag ganito dahil talagang systematic yung kanilang ginagawa sa gobyerno. Instead na pagandahin at palawakin pa yung mga ng Pilipinas. Pero ano nangyari, parang wala mga boss, lahat sila DPWs, halos lahat ng sakay ng gobyerno mga boss, nagkanya-kanya sila. Para bang uhaw sila yan mga boss, pangurakot sa gobyerno. Kasi nung nakarang administrasyon, hindi ganun kasi talagang susuplakin ka niya
President Rodrigo Duterte, kasi talaga yun ay lumalaban talaga yun sa mga tiwali sa mga kapulisan nga noon. Ang daming natanggal mga boss, kung lahat ng mga kasabwat doon sa pagpapatakbo na ng drug cartel sa Pilipinas, talagang tanggal ka kahit general ka pa dyan. Yun dapat yung presidente mga boss, merong pangil. Kasi pag wala kang pangil na tinatawag mga boss, talagang paiikutin ka lang ng mga advisor mo na nasa likod. Yun kasi nangyayari. At dapat talaga meron kang pangil na ilalabas, meron kang sariling desisyon na walang makakapigil sa iyo pagka decision mo talaga. Kaya mga boss, ano yung masasabi nyo dito sa video na to? At please like, share, and subscribe sa ating channel mga boss. At hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.